yung mga pangarap natin will become reality. Posible bang mangyari yung pinapangarap mo? Pag naiisip mong posible siya, ibig sabihin, pwede siyang mangyari. Kaya lang ang tanong, paano mangyayari? From dream to reality. Paano mangyayari na yung dream natin mangyayari sa totoong buhay? Number one, you must have a sense of direction. Ang buhay po natin ay hindi gagana, hindi mag-aayos kapag wala siyang direksyon. So para makarating ka sa gusto mong puntahan, dapat alam mo saan ka ba muna kasi papunta. Ano yung effect kapag hindi mo alam kung anong pupuntahan mo? Hilo ka, ligaw ka, discouraged ka, disappointed ka, pagod ka lang. Okay lang yung mapagod yung ang dami mo namang narating. You know, it's very hard to reach your full potential, to reach your God-given dream if you don't know what you want or where you want to go. Pangalawa, spirit of determination. Kailangan determinado ka sa gusto mo marating. How can you conquer if you're afraid and intimidated? Ano man yan na parang kinakatakot mo, have a spirit of determination. Verse 9, sabi niya, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid, do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. James chapter 1 verse 7 and 8. Sabi niya, if you're unable to make up your mind and are undecided in all you do, you must not think that you will receive anything from the Lord. Shout out sa mga young prong ang daming gustong gawin sa buhay. Shout out sa mga taong walang focus, pati sa panalangin. Dami mong pinagpe-pray. Gusto mo ganito, gusto mo ganyan. Sabi ni Lord, if you're unable to make up your mind, undecided ka in all you do, you must not think that you will receive anything from the Lord. Huwag ka na daw, asa ka na may matatanggap ka kay Lord. Gusto kasi ni Lord, determinado ka sa bagay na yun. Gusto ni Lord. Gusto ni Lord nakafocus ka. Ano ba talagang gusto mo? You know, those who can conquer their dreams are those who can conquer their fears. Kapag kaya mo i-conquer yung fear mo, definitely, kaya mo ma-conquer yung dream na yan. Kahit sa lahat ng paligid mo, sinasabi sa'yo, kaya mo yan, pre, kaya mo yan, sis. Pero kapag hindi mo nalabanan yung takot inside of you, you're not gonna able to conquer that dream. Don't give up until you succeed. Huwag mo itong kakalimutan. Strong devotion. Maging devoted ka. You want your dream to become a reality, you need to have a strong devotion. Kanino ka dapat devoted? Siyempre, dapat devoted ka dun sa nagbibigay ng victory. Nagbibigay ng success. Just maybe, na yung life natin, maybe yung reason kung bakit hindi maging fruitful, because sometimes, inaalaw natin yung mga weeds and mga thorns na ma-plant sa isipan natin. Ano yung mga weeds and thorns sa isipan natin? Yun yung mga negativity na hahadlang para magkaroon ka ng spirit of determination. Ang dami ka na namang what ifs, ang lala mong mag-overthink. Kaka-overthink mo, hindi ka na umusad. Kasi ang word ni Lord ang pangtanggal sa mga negative thoughts natin. Alam mo kung paano gagaling yung pag-overthink mo? Think about the truth of God. Nandito po ngayon, mapa-physical man, and even mapa-online. Once again, can we clap our hands for the Lord? Palakpak po para sa Diyos. Amen. And can you greet the person near to you sa lahat po ng mga nasa physical? Sabi mo sa kanya, you look great today. Ayan, you look great today. Amen. And welcome po sa lahat po ng mga nasa team online natin. Shoutout po sa inyong lahat. Of course, di ko kayo maiisa-isa ngayon. Pero maraming salamat sa Panginoon because He allowed us to gather once again, makinig ng salita niya, mapalakas tayo ulit, mangaram ka ulit. Dahil naniniwala ko ang Panginoon ay hindi pa tapos sa'yo. So as we end our series entitled Made for More, naniniwala ako na mag-e-end yung series pero hindi pa matatapos ang galing ng Panginoon. Alam niyo po, in this series, we're talking about discovering your utmost ability. Kasi naniniwala tayo that with the Lord, alam natin na hindi tayo hanggang dito lang. Hindi ka hanggang pangdyan lang. Naniniwala tayo that we are made for more. No, naniniwala tayo na we can achieve what is that God-given dreams para sa atin. Now, kung tatanungin ko po ang bawat isa,
Yan, may tanong pala dito. Ano talaga yung pangarap mo sa iyong buhay? Yung as in, yung gusto mo talagang marating. Yan. Nai-imagine mo ba siya ngayon? Pwede mo bang ibulong ng konti sa gusto mong bulungan ng katabi mo? Makamalay mo, makatulong siya sa'yo. No? Pero naniniwala ako kasi lahat tayo, meron tayong mga ultimate na pangarap. I mean, syempre, yung papunta sa langit is more, talagang yun talaga yung pangarap ng mga Christians. Pero yung nandito ka pa sa lupa, yung gusto mong maranasan dito sa mundo, what would that be? Ano yung pinaka gusto mong maranasan habang nandito ka pa sa mundo? Kasi syempre yung pinaka-ultimate, pinaka-masaya naman talaga is yung ma-experience natin sa langit. Kasi pagdating doon, wala nang pain, wala nang negativity. So yung dito muna sa mundong ito, ano yung pinaka-gustong-gusto mong marating? Na kung naaalala mo na, naiisip mo na, ang tanong ko is, sa tingin mo ba, mararating mo siya? Sa tingin mo, yung pangarap na yan ay pwede mong makamtan? Or forever na lang po ba tayong mangangarap? Forever ka na lang bang dreamer at hindi na achiever? You know, I really hope and I pray that as we end this series, makita mo yung sarili mo differently. I really pray to God na makita mo, kagaya ng kinakanta mo kanina, God can give you greater things. He can make you and allow you to reach more things, no? As we believe for more. Sino dito naniniwala ka, there's more. There's more for you, there's more for your family, there's more for your career. I don't know, there's more for your love life and lahat ng aspeto ng buhay mo. And I really pray na ngayong gabing ito, makita natin na hindi lang ako hanggang dito pala, Lord. I am made for more. Now, as we start, there's a former president ng US na ang pangalan niya po ay James Garfield. Ito pong former president ng US na ito ay before siya naging former president, naging former principal po siya ng isang college sa Ohio, Canada. And yung name ng college is Hiram College. During the time na siya ay principal, may isang tatay ng estudyante ang lumapit sa kanya. Tapos nag-request yung tatay, sabi niya, Principal, pwede ba na yung course of study ng school, ng Hiram College, ay mas gawin pa nating simplified para sana yung anak ko will be able to go through ng medyo mas shorter na route, sabi niya. Para hindi mahabaan yung pag-aaral, yung ruta na tatahakin ng anak ko. Pwede bang i-simplify na lang natin yung mga courses, yung mga subjects? Sabi ni late President Garfield, sabi niya, former President Garfield, sabi niya, certainly. Pwede. Pero dinagdag niya ito. But it all depends on what you want to make of your boy. Tapos maya kinausap niya yung tatay. Sabi niya dun sa father, you know, when God wants to make an oak tree, nakakita na po kayo ng oak tree, sobrang taas na puno. When God wants to make an oak tree, He takes 100 years. Kung makakita kayo ng oak tree, para ma-reach niya yung ganun kataas at ganun katibay, it will take 100 years. Pero sabi niya, when God wants to make a squash, kalabasa, He requires only 2 months. So sabi niya, depende po sa kung anong gusto mo bang mangyari at maging ang anak mo. And to be honest, hanggang sa panahon natin ngayon, we are producing too much squashes. Hindi enough na mga oak trees. Pero dalangin ko na hindi yung mga pinagdadaanan mo ngayon, yung mga nararanasan mo ngayon, sana maging daan yan para maging oak tree ka. Yung pinagtibay ng panahon, yung na-reach niya, yung full potential niya. And ako, I always believe na yung nangyayari sa atin ngayon is it's just a preparation ng gusto mo ma-accomplish. Kasi yung level ng preparation mo, magde-determine dyan dun sa level ng accomplishment mo. Kaya don't forget, na ang tagumpay po, pinaghahandaan yan.
So kung yung pangarap mo kanina na pinaiisip ko ay something that gusto mo yun marating kasi gusto mo magtagumpay, gusto ko pumalaman nyo na walang nagtagumpay in just one click. Walang nagtagumpay in just 1 second. Walang ganon. Walang ganon. Dahil according nga sa mga magagaling na experts, sabi nila, success is 90% preparation and 10% action. So when opportunity comes, dapat prepared ka. So keep preparing. And be ready sa mga great successes na pwede mong ma-experience kasi nagpe-prepare ka. Kasi ako naniniwala ko, ano man yung pangarap mo na naisip mo kanina, ano ba talaga yung ultimate kong pangarap? Possible yan eh. Kaya yan eh. Kaya nga eh, pinaisip ko kagad sa'yo, tingin mo ba mararating mo yan? Kasi kung isipan pa lang natin, hindi na maarok na pwede mong marating yung pangarap mo, hindi mo na siya mangyayari. But if you can think of it, you can conceive it, you envision it, darating yung time, it will really happen. Now the question right now is, how are you going to do the 90%? Yan, yung preparation na yan. Paano yung mga pangarap natin will become reality? Yung mga inaasam-asam ng puso natin ay mapangyari talaga. As in, mangyari talaga. Tingin niyo po, posible ba na mangyari yung pinapangarap niyo? Tanong mo nga yung katabi mo. Tanong niyo nga po sa comment section, posible bang mangyari yung pinapangarap mo? Posible bang mangyari na magkaroon ka ng sarili mong bahay at lupa? Sarili mong sasakyan? Kung yun yung pangarap mo ha. Posible bang mangyari na magkaroon ka ng sarili mong business, kung yun yung pangarap mo? Posible bang, para sa mga single, posible bang mangyari na ikasal ka? Kung yun yung pangarap mo? Posible ba siya? Kung meron kang certain amount of money na gusto mong magkaroon sa iyong bank account, tingin mo ba posible siya? Pag nakikita mong posible siya, pag naiisip mong posible siya, ibig sabihin, pwede siyang mangyari. Kaya lang ang tanong, paano mangyayari? Ano magagawa natin? Saan tayo huhugot ng mga aral ng mga taong may narating dati para nang sa ganon, aaralin natin yung kanilang buhay at kung paano nila narating yun, maaaring may formula doon na pwede nating i-apply sa ating mga buhay. And there is one passage in the Bible na kung saan grabe yung ginawa ng Panginoon sa mga taong ito. Because yung dream nila, it happened, nangyari yung reality nung dream nila. Hindi sila nahopya. Hindi sila na hanggang nangarap lang. Narating nila ang kanilang pangarap. So if you have your Bible with you, I want you to open it in the book of Joshua. Joshua chapter 1, verses 1 to 9. Ayan, sakto malapit na ako dito kasi patapos na ako ng book of Deuteronomy. Doon kanina sa devotion ko, patay na si Moises eh. Alam niyo, pagkapatay ni Moises, si Joshua na. So sabi po dito, after the death of Moises, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moises' aide, yung kanang kamay ni Moises, sabi niya kay Joshua, Moises, my servant, is dead. Now then, you and all these people, the Israelites, get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. Verse 3, I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. Your territory will extend from the desert to Lebanon, and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country, to the great sea on the west. No one will be able to stand up against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Ay, alam niyo po, madalas kiniklaim natin yung word na I will never leave you nor forsake you. Pero pag tinignan mo yung context, sinabi ni Lord yon, bago sabihin ni Lord yung I will never leave you nor forsake you, may inuutos mo na si Lord. So kapag handa kang sumunod sa utos ni Lord, tsaka mangyayari yung I will never leave you nor forsake you. Verse 6, be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their forefathers to give them.
Be strong and be very courageous. Verse 7. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you will be able to be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Tapos pagdating ng verse 9, inulit-ulit ni Lord, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Pwede bang sabihin mo sa isang tao, sabihin mo sa kanya, do not be afraid. Bakit? Alam niyo po, ilang beses ito sa Book of Joshua chapter 1, inulit-ulit ni Lord kay Joshua. Kasi alam niyo po, ang bawat pangarap ay may katapat na takot. Tama ba? Bawat pangarap na gusto mong marating, may katapat yan na takot. Pangarap mong umokay yung finances mo, pero may katapat yan na takot. What if ganito? What if ganito? Pangarap mong ma-promote, pero may katapat yan na takot. What if mabash ako? What if I don't deserve that? Pangarap mong magkaroon ng business, pero may katapat yan na takot. What if hindi mag-prosper? What if malugi ako? So sa bawat pangarap, may katapat yan na takot. Pangarap mo ikasal, kaya lang takot kang pumasok sa relationship kasi baka maloko ka na naman, baka ganito na naman mangyari. So lahat ng pangarap, may katapat na takot. Kaya nga, inulit-ulit ni Lord kay Joshua, do not be afraid. Do not be terrified. Ang pinapapuntahan po ni Lord kay Joshua at ng mga Israelites, alam naman natin, this is the promised land. This is the dreamland of Israel. Pangarap nilang makarating doon. Kasi yun yung pangarap na ibinigay din ni Lord sa kanila. So, lahat tayo dito, meron kang promised land. And that promised land is your dream. I don't know what's your dream. Maybe your dream is your dream house. Maybe ang promised land mo is your dream car. Yung dream mong career, yung dream mong church, sa mga nakakapakinig dito sa akin ng mga pastor po, kung meron man. Yung dream mong business, that could be your promised land. Na importante na may vision, may goals tayo sa buhay natin, may gusto tayong marating pa. Importante na makita mo rin yung sarili mo na nangyayari yun sa'yo. Na pumapasok ka doon sa promised land mo na yun. Kaya lang ang tanong, paano ka pupunta sa promised land mo? Paano mo pupuntahan yun? Paano mangyayari na yung dream mo will become a reality? Alam niyo po, yung pupuntahan po nila, ang tawag po sa lugar na yun ay Canaan. And Canaan is a type of the Christian inheritance in Christ. Ang Canaan, it represents God's inheritance po kasi. Pamana ni Lord, gano'n, di ba? Na kung saan, binigay niya sa Israel. Now, if we are going to apply that sa ating mga buhay ngayong oras na ito, syempre, hindi naman tayo literal na pupunta sa Kanaan. Pero if we're going to apply that in our life today, yan ay inheritance na ibinibigay sa iyo ng Lord at kailangan mo i-claim. Gusto niya i-claim mo. Now, the question right now is, paano nga? How could be that dream ay mangyari na maging realidad siya? Paano yung na-envision mo ngayon, one of these days, yun ka na talaga? Paano mangyayari yun? Let's see how Joshua and the Israelites conquered their dreamland, their dream life, at mangyari sa kanila yung title ng pag-uusapan natin ngayon. Tonight, let's talk about from dream to reality. Paano mangyayari na yung dream natin mangyayari sa totoong buhay? Yung pinapangarap mo, yung inaasam-asam ng puso mo, hindi mo mabanggit sa lahat ng tao, pero ito talaga yung pinakapangarap mo. Paano po mangyayari yon? Because you know, sometimes, lalo na sa social media, whenever you browse, di ba, makakakita ka, grabe to, ang bata pa, pero parang na-achieve na niya yung pangarap niya. Ako, ito na yung edad ko, pero parang wala pa rin nangyayari sa atin. And minsan, nababaon na lang tayo dun sa
panghihinayang, nababaon na lang tayo sa minsan ay inggit, nababaon na lang tayo sa pagsasalita ng grabe sila. Pwede ba dumating yung time, ikaw naman yung sabihan namin ng grabe ka? Grabe ka naman. Narating mo yung bagay na yan, pwede po ba yan? Practice nga tayo. Sabihan mo nga yung katabi mo na, yung grabe na positive hindi yung grabe ka naman, hindi galit, okay? Yung positive, parang na-achieve niya na talaga, parang sumakses na talaga siya. Yun, ayan. Okay? Parang step by the step, pero na-success niya talaga yan. So sabi mo sa kanya, grabe ka naman. Ayan. Yung pagkakasabi mo, parang meron na siyang first 1 million. Grabe ka naman, di ba? Grabe ka naman, di ba? Grabe naman talaga. Now, how will that happen? Paano mangyayari yon? Yung from dream to reality, na makita talaga natin, pwede pala talaga, Lord. Kung sila narating nila, baka kasi nalaman nila tong formula na to. Tonight, let's talk about this. Let's talk about from dream to reality. And my prayer tonight, simulan ni Lord. Kung wala ka pang dream, simulan ni Lord ngayong gabing ito na mangarap ka. Pero kung may dream ka na, dalangin ko ngayong araw na to, hahakbangan mo na yan, papunta yan sa realidad ng iyong pangarap. Amen po. Verses 1 and 2, sabi po dito, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aide, sabi niya, Moses, my servant is dead. Now then, you and all these people, get ready to cross the Jordan River into the land I'm about to give to them, to the Israelites. So first thing na dapat ay hindi mo kakalimutan to make that dream into reality, number 1, you must have a sense of direction. Sabihin mo nga, direction. Sense of direction is necessary in making your dream a reality. Paano nga naman mangyayari na yung pinapangarap mo ay maging katotohanan kung una sa lahat, hindi mo naman alam kung saan ka pupunta. Church, young professionals, I want you to know this, that life will not work without direction. Ang buhay po natin ay hindi gagana, hindi mag-aayos kapag wala siyang direksyon. So para makarating ka sa gusto mong puntahan, dapat alam mo saan ka ba muna kasi papunta. Saan ba yung gusto mong puntahan? Para sa mga nagtatrabaho ngayon dito, mga employees ng kanya-kanyang companies, saan ba yung gusto mong puntahan dyan? Sa company na yan. Ano ba yung gusto mong marating dyan? Sa mga business owners, ano ba yung gusto mong marating sa business na yan? Sa buhay mo, saan ka ba talaga pupunta? Madaming tao kasi, alam niyo po yung nangyayari, paikot-ikot lang kasi hindi naman nila alam kung saan sila dadaan. Hindi nila alam kung ano yung kanilang pupuntahan. Ano yung effect kapag hindi mo alam kung anong pupuntahan mo? Hilo ka, ligaw ka, discouraged ka, disappointed ka, pagod ka lang. Na-experience mo yon? You're living your life exhausted and yet without accomplishment. Okay lang yung mapagod yung ang dami mo namang narating. Yung ang dami mo namang nagawa. Pero ang masakit, yung napapagod ka, pero parang wala Parang paikot-ikot na lang ako dito. You know, the glorious destiny of every company or even the church, ang glorious destiny niyan, it lies with its direction. Kaya nga kung naghanap ka ng trabaho, tignan mo muna, anong direksyon ng kumpanyang ito? Kasi pag ang direksyon ng kumpanya ay palubog, sasama ka dyan. Lulubog ka din. Saan ba yung direction mo? Eto, recently, may mga nakakausap kami ng mga young professionals. Lagi, mga nakaraan, may mga gustong bumalik sa pag-aaral, may mga ganito. Tinatanong ko sa sila, ano ba talaga yung gusto mong gawin? Kasi baka mamaya, ubusin mo yung oras mo, taking that course, mag-apply sa kumpanya na yan, tapos hindi naman pala talaga yan yung gusto mo. Why not? Ngayong araw na ito, mag-decide ka, whatever happens, pursue mo na yung gusto mo para walang sayangan ng oras. Tignan mo yung katabi mo, baby face yan, pero medyo umiidad na siya. Pero baby face, okay?
May nakita nga ako sa social media. Sabi doon, ba't ganon? Yung mga batang 90s dati, mga mommies and daddies na daw yung iba ngayon, yung iba mga ate-ate na ng mga kuya-kuya na ng mga Gen Z. Pero bakit sila baby face? Tingnan mo yung katabi mo. Yan, no? Ganun talaga wala. Wala pa tayong skincare noon. Hindi, joke lang. Babad ka pa sa arawan natin, di ba? Hindi ka ba sa bahay. Pero yun yung point The reality is, we're not getting any younger. We are getting older. Kailangan natin tanggapin yun. Masakit yun, pero yun talaga I'm turning 39 this year. Low. Ay, di joke lang. I'm turning 39 years. Ito sabi ko, shucks, mag-40 na pala ako. Grabe naman, Lord. Parang ayoko pang tumungtong ng parang ayoko pang tumungtong ng 40. Pero no one can hold back kasi yung process ng aging Kahit anong gawin mong taapal dyan sa mukha mo, ang reality, hindi talaga tayo pabata Patanda talaga tayo Now, ano pa talaga yung gusto mo kasing puntahan? Bakit hindi ngayon, you gear yourself up, tapos gawa ka ng paraan, puntahan mo na yun. Huwag ka nang magsayang ng panahon. Paano ka nagsasayang ng panahon? Sige na lang, kung ano na lang trabaho, pasukin na lang natin. Kung pwede ka namang pumasok dun sa gusto mo talaga. Kung pwede ka namang magpaturo na ito talaga yung gusto kong tahakin. So kung hanggang ngayon, may time na confused kasi ako kaya pastora, walang mangyari sa akin. Kasi confused ako, ano ba talagang gusto ko? Gusto ko maging artista. Gusto ko rin naman mag-direct. Gusto ko rin naman ng ganito, businessman. Tumbukin natin. Kaya alam niyo po, importante, meron kang nilulook up na person. Nagpapamentor ka, o kaya naman, lumalapit ka sa mga tao na makakatulong sa'yo. Kasi napaka-importante, hindi natin tinatapos o hindi natin sinasayang yung oras natin. Tumitiktak tayo So it's very hard to reach your full potential, to reach your God-given dream if you don't know what you want or where you want to go. Alam niyo po, bakit naging imposible sa mga Israelites and even kay Joshua na marating nila yung promised land? Kasi alam nila saan sila pupunta, sa promised land. Ikaw, tanongin mo na lang yung sarili mo, wag na yung katabi mo. Can you ask yourself, saan ka ba kasi papunta? Saan ka ba kasi papunta? Kapag dumadating yung time na bago ka sa isang lugar, tapos medyo naubusan ka ng load. Di ba pag nakakita ka ng wifi, na medyo mahina pa, parang tinatry mong hanapin, saan yung spot na may malapit para lumakas yung, yung signal ng wifi, lalo na kung libre yon. Hanap ka ng direction papunta doon Di ba? Ang tawag natin doon, hotspot. Hotspot. Kaya mo pupuntahan yon kasi alam mo doon may malakas na wifi. Ang goal mo that time, makatawag siguro, makachat siguro. That's the point. Kung ano yung goal mo, puntahan mo na siya. Ngayon pa lang. Wala ka mapupuntahan kung direction mo pa lang hindi mo na alam. Sa batas po sa kalye, kung kayo po ay nagdadrive, bawal po yan. Kakaliwa ka ba, kakanang ka ba? Huhulihin ka. Bakit? Obstruction po yun. Kasi may possibility, kundi ikaw ang mamatay, makapatay ka. Kasi hindi mo alam kung saan ka pupunta Ma'am, sir, saan pa ba kayo papunta? Kayo na ka pa kumakaliwa, kumakanan. Saan ka ba talaga papunta? Anong lane mo ba talaga? Hindi mo pwedeng sabihin sa officer, di ko po kasi alam kung saan ako pupunta Hindi, huwag ka muna mag-drive. Gilid ka muna. Alamin mo muna, saan mo ba gustong dalhin yung sasakyan mo? Saan ka pa talaga papunta? Listen, walang promised land na mapoposes yung direction, yung walang sense of direction. So sa isa sa mga unang tinatanong, kapag, for example, problemadong isang tao, ang isang organization, ang unang tinatanong, alam niyo ba kung saan kayo pupunta? Saan ka ba kasi papunta? So to reach your God-given dream, kailangan ng sense of direction. Bawal ang walang sense of direction. Naniniwala ko ngayong oras na to as I speak to you ng word ng Panginoon. Meron dito, unti-unti binubuo ni Lord, na ito kasi yung gusto kong
papuntahan sa'yo. Now, tignan pa po natin. Una is sense of direction. Next is in verses 6 to 9, and then later on, we're gonna reach 16 to 18. Sabi po dyan, be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their forefathers to give them. Be strong and be very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Tapos pagdating ng verse 8, sabi niya, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Pangalawang bagay, for you to make that dream into reality. Second, na dapat di mo kakalimutan at hindi mawawala sa'yo. Una ay sense of direction, pero pangalawa, spirit of determination. Sabi mo sa katabi mo, determination. Spirit of determination is what we need in transporting our dream to reality. Para matransport mo yung pinapangarap mo sa realidad, kailangan determinado ka. Now, question. Bakit sinabi sa kanya ni Lord, be strong and courageous ng maraming beses? Sabi ko nga kanina, di ba? Halos 3 beses, inulit-ulit ni God to kay Joshua. Alam niyo po kung bakit? Dahil alam ni Lord, hindi absent kay Joshua ang matakot. Alam mo, kahit ikaw ay matagal ng Christian, no, ang dami mo na nasaksihan ng mga signs and wonders and miracles ng Panginoon, hindi pa rin talaga, darating at darating pa rin talaga sa buhay natin na minsan ay matatakot tayo. Lalo na kung bago yung bagay na ating gagawin. For example, sa buhay ni Joshua, matagal na panahon, sumusunod lang naman siya kay Moises. Aid nga siya ni Moises kanang kamay. So matagal na panahon yon, years yon. More than 40 years. Sumusunod lang siya kay Moises. This time, wala na siyang susundan na Moises kasi patay na. Sino na ang maglilid? Siya na yung maglilid. Bago ba yon? Yes. Nakakatakot yon? Yes. Parang sinabi nga natin nung last Sunday, di ba? Ilang milyon yung nililid ni Moises. At yun din yung ililid niya. Milyong tao, ililid mo sa promised land. Di ka ba man matakot niyan? So hindi po ito something na, dapat di ka talaga natatakot. Dapat strong ka lang. No, the reality is common, natural. Kay Joshua ang matakot. Kaya nga, alam ni Lord yun, pinaulit-ulit ni Lord. Do not be afraid. Be courageous. Do not be afraid. Do not be terrified. Remember, tatawid sila ng Jordan River. Ilog po ito, pero hindi ito yung ilog na kaya mo lang tapakan. Ang Jordan River po, pag nakita nyo po sa picture, mamaya check mo na lang, ang Jordan River po ay malalim na ilog. Para na siya actually, at malaki po siya, para na siyang dagat, pero river pa din siya. Mukha siyang dagat, pero river pa din siya. So imagine, ganun yung tatawirin nila. Tatawid sila ng ilog. Nakakatakot yun. Kaya lang, listen to this. Kung ilog pa lang, natatakot ka na, paano pa yung promised land? Paano ka pa pupunta doon? Alam niyo po, pagpunta nila ng Kanaan, hindi naman agad, ito na Kanaan na, yehey, hayahay na. Hindi po. May ika-conquer sila doon. Ang mga nakatira sa Kanaan, mga higante. Kaya nila alam kasi nakapagpaspay na sila doon ng 10 Israelites. Yung 8, sabi, hindi natin kaya para tayo mga tipaklong sa paningin nila. Si Joshua at saka si Caleb lang ang nagsabing, kayang-kaya natin. Kayang-kaya natin. Kaya nating marating. Ibig sabihin ba doon, hindi natatakot si Joshua? Ibig sabihin ba doon, wala siyang pakiramdam? Hindi po. Nararanasan niya, kaya lang, kilala niya kasi yung Diyos na tumawag kay Moses at tumawag din sa kanya.
Again, kung ilog pa lang yan, for example, gusto mo magkaroon ng first 1 million, natatakot ka na agad marating yung first 10,000 mo. Paano mararating yung first 1 million mo? Natatakot ka na agad mag-ipon ng first 100,000 mo. Paano mararating yung 1 million? Hindi pwede magkaroon ng 1 million kung wala kang 100,000. 200,000. O kahit na nga lang 10,000. 10,000 pa lang yung naiipon mo. Kung makagastos ka naman, kala mo milyonaryo ka na. Paano mararating? Paano mangyayari? Kapatid, spirit of determination. Kailangan determinado ka sa gusto mo marating. How can you conquer if you're afraid and intimidated? Baka meron pa dito hanggang ngayon intimidated at natatakot ka pa rin sa interview. Kasi po English di aralin mo lang. Kung ano lang yung kaya mo, sige. Kung hanggang saan lang yung kaya mo, sige. Maniwala ka sa akin. Hindi lahat ng Amerikano magaling mag-English. Tsaka, natural naman, hindi ka magalingin mag-English, lalo na kung Pilipino ka. Okay lang yun. Gawin mo lang yung kaya mong gawin, aralin mo, then be determined. Meron ako one time, ini-interview ko, kasi po galing ako sa recruitment, di ba? Itong tao na to ay call center agent. So, ini-interview ko siya for a BPO company. And, to be honest, nung simula, syempre, di ba, yung mga call center agent, may accent na sila. Pinaandaran ako ng accent. So, ang unang dating sa akin, mas magaling mag-English. Kaya lang, lagi sinasabi ng boss ko, Dana, kahit manager, kahit CEO pa ang interviewin mo, huwag ka matatakot. Bakit? Ikaw ang interviewer. Ikaw ang nag-i-interview. So, syempre, nakaka-intimidate naman talaga. I know the feeling. Nakaka-intimidate naman talaga. Hindi naman din ako perfect sa pag-i-English ko. Kaya lang, habang ini-interview ko siya, he was so confident. Really. Sobra grabe. As in, na ina-admire ko, honestly, yung pagiging confident niya. Alam niyo po kung bakit? Kasi kahit mali na yung grammar niya, hindi mo mahahalata. Kasi ang confident niya magsalita. Minsan pala talaga, no? Kahit hindi mo alam, kaya, basta may determinasyon, basta confident ka, magmumukha kang, pwede naman pala, okay naman pala. Kaya when the opportunity knocks, tapos prepared ka, magugulat ka Ikaw yung ipang-sasangkalang, ikaw yung iaalay, ikaw yung dadalhin doon. Kasi bakit? Hindi ka perfect, kaya lang, determinado ka kasi. Ferdinand Foch, sabi niya po, the will to conquer is first condition of victory. The will to conquer is first condition of victory. Pag gusto mo daw ng tagumpay, una dapat, meron kang what? Will to conquer. Dapat utak conqueror. Mako-conquer ko yung utang ko. Mako-conquer ko yung hiya ko. Mako-conquer ko tong intimidation na to. Hindi English lang ang magpapa-back out sa akin. Magpapa-give up sa akin. Ano man yan na parang kinakatakot mo, have a spirit of determination. Verse 9, sabi niya, have I not commanded you, be strong and courageous. Do not be afraid, do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Sabi niya, di ba, pinaalala ni Lord, have I not commanded you? Di ba, kakasabi ko lang. And I think this is one of God's words for us right now. Kasi hindi ko alam kung ano yung kakaharapin mo after this service. Hindi ko alam kung ano yung mga takot na kailangan mo harapin after this service. Pero God is telling you, He's commanding you, do not be afraid. Do not be discouraged. Now, question. Ikaw ba ay interesado lang o determinado marating yung pangarap na yan? Kasi meron daw dalawang uri ng tao na nakikinig sa akin ngayon. Isang taong interesado, success, gusto ko yan. Marating yung pangarap, gusto ko yan. Pero may mga taong nakikinig sa akin ngayon, hindi siya interesado. Alam mo kung ano siya? Determinado siya. Determined siya
na maging successful, determined siya na marating or mapangyari yung dream niya into reality. So, anong klaseng tao ka ngayon? Interesado o determinado? Kaya dapat may spirit of determination. James chapter 1 verse 7 and 8. Sabi niya, if you're unable to make up your mind and are undecided in all you do, you must not think that you will receive anything from the Lord. Shout out sa mga young prong ang daming gustong gawin sa buhay. Shout out sa mga taong walang focus. Pati sa panalangin. Dami mong pinagpe-pray. Gusto mo ganito, gusto mo ganyan. Sabi ni Lord, if you're unable to make up your mind, undecided ka in all you do, you must not think that you will receive anything from the Lord. Huwag ka na daw, asa ka na may matatanggap ka kay Lord. Gusto kasi ni Lord, determinado ka sa bagay na yun. Gusto ni Lord. Gusto ni Lord naka-focus ka. Ano ba talagang gusto mo? Last week, I was tested dito sa Book of James na to. Naalala ko lang siya, hindi naman siya in devotion ko ngayon. Pero I was really torn into two things na ipinapanalangin ko. To have a ticket concert or manalo si JC, yung anak ko, sa competition na gagawin niya. That night, before the competition, pray ako kay Lord. Naalala ko to. Bago ako mag-pray, naalala ko to. Sabi nga pala ni Lord, kapag undecided ako sa mga gagawin ko, wag na lang ako umasa. Huwag ka na lang mag-pray kasi undecided ka naman eh. Sabay na sabay. Alam ko hindi ko mahaharap yung isa kapag hinarap ko yung isa. Kaya, I made up my mind. No compromise. Hindi siya kumanta pala. I made up my mind. Sabi ko, Lord, okay na ako hindi makakuha ng ticket. Basta magkaroon lang ng place yung anak ko. Manalo lang siya. Kasi first ever quiz bee niya yun eh. Niresolve ko yung sarili ko. When I say niresolve ko yung sarili ko, ginawa ko talaga ang tawag ito, kahit hindi ako makakuha ng ticket concert na yun, okay lang sa akin, hindi ako magtatampo. Sabi ko pa nga kay Lord, Lord, di naman ako mawawala sa'yo dahil lang sa concert na yan. Hindi naman ako mawawala sa'yo dahil lang di ako makapunta dyan. Pero Lord, ikagagalak ng puso ko bilang mother, kapag nakikita ko yung anak ko, nagko-conquer din. Kasi alam ko na naman din na baka may fear din siya. Pero ayoko i-instill yun sa kanya. And to my surprise, the following day, he got a bronze medal sa kanyang first ever quiz bee. Palakpakan naman natin si Lord doon. Galing ni Lord. Sabi ko, Lord, thank you. So alam ko na, sabi ko, nanalo si JC. So hindi ko talaga makukuha yung ticket. Wala talaga, hindi tayo makapunta dyan. Okay lang. Sabi ko, Lord, okay na ako. Resolve ako. Kaya lang, mabait si Lord eh. Dahil nakita niya siguro resolve ako. Yun, may nagbigay sa akin ticket. Thank you, Lord. Sabi ko, pwede pala both, God. Pwede pala both. Kaya lang, gusto muna ni Lord, focus ka muna. Kaya naman niya ibigay yung isa eh. Kaya lang, focus ka muna. Ano ba talagang gusto mo? Marami sa ating young professionals ganyan eh. Gusto mo nagbi-business, pero gusto mo din nagtatrabaho, pero gusto mo din ganito, pero gusto mo din ganyan. Sabi ni Lord, focus ka. Saan mo ba talaga gusto? And then, dun sa focus mo, have a spirit of determination. Kahit anong mangyari, i-achieve mo yun. Yun ang isang determinadong tao. Kahit anong mangyari, i-conquer mo yan. You know, those who can conquer their dreams are those who can conquer their fears. Kapag kaya mo i-conquer yung fear mo, definitely, kaya mo ma-conquer yung dream na yan. Kasi yung totoo naman, minsan lahat kami maniniwala, kaya mo yung dream na yan. Pero alam mo, may nag-iisang kalaban ka. Ano yon? Sarili mong takot. Na hindi na namin kayang kontrolin sa'yo. Kahit sa lahat ng paligid mo, sinasabi sa'yo, kaya mo yan pre, kaya mo yan sis. Pero kapag hindi mo nalabanan yung takot inside of you, you're not able to conquer that dream. So naniniwala ko ngayong oras na to, meron dito, pinapakita sa'yo ng Lord na you are greater than your fear. You're stronger than your fear. Amen po ba? Alam niyo po bakit sila nakapasok sa promised land? Kasi determined sila. Tignan niyo po sa verse 16. Talon lang tayo ng konti. Sabi niya, then they answered Joshua, whatever you have commanded us, we will do. And wherever you send us, we will go.
Just as we fully obeyed Moses, so we will obey you. Only may the Lord your God be with you as he was with Moses. Whoever rebels against you or your word and does not obey your words, whatever you may command them, will be put to death. Only be strong and courageous. Look at that. Even the people na pamumunuan ni Joshua, sinasabi, sama kami dyan. Susunod kami sa'yo. Basta lang, kamatakot. Basta lang, maging courageous ka. Church, young professionals, whoever you are na nakikinig sa akin ngayon, don't give up until you succeed. Amen po ba? Kanya mo bang i-resolve yun sa sarili mo? I'm not gonna give up until I succeed. Sinasabi ko yan, not because I'm already there. No, may mga pangarap pa akong gusto marating. Kaya lang, may mga naging inspiration tayo dito sa mundo na pwede. Tao to Bukod kay Jesus Christ. Tao to. For example, Walt Disney. Si Walt Disney was turned down 302 times before siya nakakuha ng magfa-finance ng pangarap niyang Disneyland, the happiest place on earth. And I want to tell you, it took him 302 times first na-reject, na pag-turn down, bago niya nagawa yon. Ilan pa lang ang nag-turn down sa'yo? Maayaw ka na agad? Alam nyo, ganito kasi, pag nangangarap ka kasi, hindi lahat ng tao maniniwala sa pangarap mo. And that's okay. Ang importante doon, una, yung pangarap na yan galing kay Lord. Pangalawa, yung pangarap na yan, ikaw mismo, sold out ka dyan. Resolve ka dyan. I'm gonna be like this. I will be like this. Pangalawang tao na pwede mong gawing inspirasyon ay yung may-ari ng KFC, si Colonel Sanders. He actually spent 2 years driving across United States para ipatikim ang kanyang recipe, chicken recipe. Alam niyo po, kung si Walt Disney ay na-turn down ng 302 times, siguro kaya tumanda na lang to talagang si Colonel Sanders. Kasi alam niyo po, siya ay na-reject 1,009 times. He was rejected na mga chef, restaurants, 109 times. Sino po dito hanggang ngayon favorite mo pa rin ng KFC? Or kumakain ka pa rin doon? Buti na lang, may isang Colonel Sanders na kahit may edad na, hindi agad nag-give up. Yun yung sinasabi ko. Don't give up until you succeed. Basta makita mo yung sarili mo, Lord, I'm gonna be determined. Pinapakita mo na sa akin, Lord, ito yung gusto mo. Ang mga matagumpay or mga magtatagumpay, mararating nila yung dream nila, mangyayari into reality. Mga conquerors yan, hindi lang mga interesado yan, mga determinado sila. So have a spirit of determination. Mamaya hihingin natin kay Lord yan. Lord, give me the spirit of determination. Alam nyo, yung spirit of determination, iba siya sa spirit ng kayabangan. Okay, magkaiba po yun. Okay. Iba kasi yung yabang lang sa determinado. Makikita mo, sa pagsasalita ng mayabang, wala. Parang di mo nga alam sa papuntay. Pero ang salita ng isang determinado, alam niya kung anong tinitumbok niya. Alam niya kung anong gusto niyang marating. At kahit pa ulit-ulitin mo, paikot-ikutin mo yung question sa kanya, pag tinanong mo pa rin na ang question pa rin ay tumutukoy sa anong gusto niya mangyari, yun pa rin at yun pa rin ang isasagot niya. Kasi determinado siya. So have a spirit of determination. Last but not the least, verses 7 to 9. Sabi niya again, be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be able or may be successful wherever you go. Sabi niya, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Tapos pagdating ng verse 9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Last, na hindi mo dapat kakalimutan.
para mangyari yung dream to reality. Ano po yung una? Sige, may test tayo, baka may award mamaya. Number 1 is sense of direction. Pangalawa, spirit of determination. Last, ito, pinaka-importante. Importante man lahat, pero wag mo itong kakalimutan. Strong devotion. Strong devotion. To make your dream a reality, strong devotion is needed. Maging devoted ka. Alam mo, ang isang taong deboto, nakikita niyo po sa mga TV, di ba? Ang isang taong deboto, maniwala ka, patay kung patay, bibigay niya buhay niya dyan. Ganun ang mga devoted. Kahit buhay niya, isasangka lang niya. Kung saan man siya deboto. If you want your dream to become a reality, you need to have a strong devotion. Kanino ka dapat devoted? Siyempre, dapat devoted ka dun sa nagbibigay ng victory. Nagbibigay ng success. Kaya sabi ni Lord kay Joshua sa verse 8, do not let this book of the law depart from your mouth. Ano po yung book of the law na yun? Yung po yung sinulat ni Moises na mga commandments ng Panginoon na itinuro niya sa Israelites. Sabi ni Lord kay Joshua, huwag mo itong aalisin sa'yo. Do not let this book of the law depart from your mouth. Sabi niya, meditate on it day and night. So that you will be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Church, alam po natin, alam niyo po ba, that your life is maybe, just maybe, na yung life natin, maybe, yung reason kung bakit hindi maging fruitful, because sometimes, inaalaw natin yung mga weeds and mga thorns na ma-plant sa isipan natin. Ano yung mga weeds and thorns sa isipan natin? Yun yung mga negativity na hahadlang para magkaroon ka ng spirit of determination. Yun yung mga doubts mo. So if your mind is negative, malamang sa malamang, ginagawa na naman ni Satanas na playground yan. Ang dami ka na namang what ifs, ang lala mong mag-overthink. Kaka-overthink mo, hindi ka na umusad. Kasi think ka na lang ng think. Kasi nga over na. And I always believe that only the blood of Jesus can overcome yung ganong klase ng mindset. Pero alam niyo po, kailangan meron din tayong si Lord gagawin niya yung part niya, pero dapat meron ding human responsibility. Dapat may ginagawa rin tayo. Si Joshua, alam ni Lord, natatakot. Pero sabi ni Lord, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night. Starting today, don't entertain. Bakit inaalaw ni Lord na Joshua, ito ang dili-diliin mo araw-araw, umaga at gabi. Ito lang ang i-meditate mo. Word ko, word ko, word ko. Bakit? Kasi ang word ni Lord ang pangtanggal sa mga negative thoughts natin. Alam mo kung paano gagaling yung pag-overthink mo? Think about the truth of God. Gagaling ka sa pag-overthink kapag ang lagi mong iniisip, truth about the Lord. Katotohanan na galing sa Diyos. Kaya pala si Lord, kulang na lang, ilagay niya sa ulo ni Joshua. Sabi niya, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night. Starting today, don't entertain negative things or negative thoughts in your mind. Pag may negative thought, anong gagawin mo? Worthy God, I can do all things through Christ who strengthens me. Kapag nag-fail yung plano mo, anong iisip? Kaysa isipin mo, hindi kasi ako magaling. Ang lala ko kasi. Di kasi ako aral, di kasi ako ganito. Kaysa yan ang sabihin mo, lalahanin mo yung word ni God. I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope in a future. Kapag dumarating ka sa point na you have that dream and you're busy serving the Lord, at para bang sinasabi sa'yo, yan, puro ka kasi serve kay God, kaya hindi mo nararating yung dream yun. Kapatid, truth about God, Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Naniniwala ako, as we serve the Lord, dadalhin ka din ni Lord sa magandang pangarap niya sa buhay mo. Di pwede yun, naglilingkod ka kay Lord,
Humahakbang ka papunta sa kalooban ng Diyos, tapos hindi din yun papunta sa pangarap niya para sa'yo. Imposible. Saksakan mo ng truth. Yung mga lies. Isa lang nakita ko sa mga Christians sa Bible na naging successful. They have a strong devotion to God. You know, these Christians, they were not perfect. David was not a perfect king, although magaling siya. Solomon was not a perfect king, pero magaling siya, matalino siya, mayaman siya. King Saul was not a perfect king, pero anointed siya ni Lord, pinili siya ng Panginoon. The 12 disciples, they're not perfect, pero pinili sila ni Lord. Kaya sila naging successful, they have a strong devotion to God. Hindi na lang basta mahal ko si Lord, malalim yung pagmamahal nila kay Lord. Na Lord, kapag yung bagay na ito, kahit gustong-gusto ko siya, pero hindi ito yung gusto mo, Lord, I am devoted to you. Mas gugustuhin ko yung gusto mo kaysa sa gusto ko lang. Ganun na sila. No wonder kung ba't sila naging successful. No wonder bakit nagiging inspiration natin yung buhay nila. Bakit pag nababasa natin yung ginawa sa kanila ng Panginoon, may transformation na nangyayari sa atin. Word ni God yun, at the same time, may pagsunod din sila doon. No wonder ba't sila magiging successful. Ikaw ba naman? Lagi mo naririnig yung word ni Lord? Lagi mong ginagawa, malamang success ang mapupuntahan mo. Kasi 'di ba? Success is knowing the will of God and doing it. So pag alam mo, malapit ka sa salita ni Lord, umuulit-ulit sa'yo yung salita ni Lord, malapit ka na sa success. Kasi pag nagagawa mo na siya. Simula ngayon, have a strong devotion. Do not let yourself be distracted ng gusto lang ng flesh o kaya inaalok ng mundong ito. Kasi maraming alok yung mundo eh. Importante yung alok ni Lord. Kasi alam niyo po, ang distraction, that's the number one enemy of direction. Pag distracted ka, hindi mo na alam kung saan ka pupunta. Ang mundo pa naman, tsaka ang kaaway, pipilitin kang guluhin. Napansin niyo po? Sino dito napansin mo? Nung pinofocus mo na yung sarili mo para ayusin yung buhay mo, tsaka may darating na kung sino. Tsaka biglang may ganito. Bakit ganun? Bakit parang ayaw mo kung mag-focus? Kasi ayaw naman talaga rin sa tanas marating mo yun eh. Kaya tsaka ka makakarinig ng mga ganyan, mga bashing sa'yo. Kapatid, kapag nararanasan mo na yan, focus. Have a strong devotion. The Lord, hindi. Sa'yo ko nakatingin. Kaya nga, di ba sabi ni Jesus, fix on eyes on Him. Fix your eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Kasi maraming gagawin ng kaaway para guluhin tayo. Alam niyo po, si Lord nag-present kay Joshua ng secret of success. Ano yun? Verse 8. Sa Tagalog, sabi dito, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na yaon. Dilidiliin mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Sikreto ng mga successful na tao, na Christian, ito yung verse 8. Tatlong bagay yung pinagawa ni Lord dito. Una, basahin, read. Huwag mong kaliligtahang basahin ang aklat na yan. Kaya church, I have nothing against you reading inspirational books, good books, business books. Pero sana naman, bago mo basahin yung mga libro na yan, nabasa mo muna yung word ni Lord. Read. Pangalawa, sabi niya, dilidiin mo to araw at gabi upang matupad ang iyong lahat ng nasusulat doon. Pangalawa, meditate. Kung meron ka mang imi-meditate, hindi negative thoughts. Ang imi-meditate mo, hindi yung sinabi sa'yo ng kapitbahay nyo. Hindi yung buhay ng iba. Ang i-meditate mo the word ni God. Tapos, yung dulo, upang matupad mo ang lahat ng nasusulat dito. Obey. Importante yung pagsunod. Basahin mo, meditate mo, pero hindi lang hanggang meditation. Obey. Pag sinabi ni Lord, love your enemy, love your enemy. Bless them, bless them. Pag sinabi ni Lord na gawin mo to, gawin mo to. Sabi ni Lord, mag-disciple ka, mag-disciple ka. Obey. Napaka-importante po nun. Now as I end, naniniwala ako na sa oras na to,
God is very much ready to help you to make your dream a reality. Sino po dito ready ka? Sino dito ready kang mapangyari yung dream mo mangyari in reality? Kapatid, 3 bagay. Ano po yun? Una, sense of direction. Pangalawa, spirit of determination. And third, strong devotion. Now, tonight, we're gonna ask the Lord. Una, kung meron man sa atin dito, medyo confused ka pa, Lord, di ko alam saan ako papunta eh. Di ko alam kung ano ba talaga yung gusto kong gawin. We're gonna ask the Lord for direction. Tandaan mo si God, He is a God of direction and not God of confusion. So, kung meron mang confused po dito, sa gusto mo talaga, importante hingin mo yung direction sa Lord. Kung meron man dito, alam mo na eh. Alam mo na kung saan ka gustong dalhin ni Lord. Have a spirit of determination. And don't forget your devotion. Kasi kapag meron ka ng 3 ito, kapag humarap ka na sa isang Jordan River mo, ano yung Jordan River? Di ba may pangarap ka? Sabi ko kanina, lahat ng pangarap may katapat na takot. May katapat na pagsubok. Yung Jordan River mo, yan yung malaking pagsubok mo. Malaking hadlang, harang. Pag meron ka ng mga bagay na ito, kahit humarap ka sa Jordan River mo ngayon, hindi mo na siya makikitang malaking pagsubok. Hadlang, harang, oo, pero hindi na malaki. Simple na lang. Kasi malinaw sa iyo kung sino yung Diyos na meron ka. Tapos sabi ni Lord sa verse 9, have I not commanded you? Be strong and courageous. I'm so excited to know 5 years from now, 10 years from now, kung anong naging bunga ng word ni God ngayon gabi sa buhay mo. Kung meron man dito na ubusan ka ng time mangarap, wala na akong pangarap. Come what may na lang. Kung hanggang kailan na lang ang mundo, kung kailan na lang mamatay, kapatid, sayang ang buhay. Kung meron pang God-given dream, why not achieve it? I want everybody to stand right now. Tayo po mga nasa physical. And if you're there online, I want you to have a place where you can be with the Lord. Maging kayo lang na Lord, walang magiging distraction sa'yo. And we're gonna ask the Lord for this. Ito yung mga pinag-aralan natin. We're gonna ask for God to give us direction. To give us the spirit of the determination. Whoever you are, nakikita mo confused. Di ako sure. Ito ba talaga yung gusto ni Lord sa akin? Di po ako sure. It's about time. Magkaroon ka ng director ng buhay. At alam niyo po, pinakamagaling na director ng buhay, walang iba kundi si Lord. Best director ever. Hindi ka lang niya i-direct, sasamahan ka niya hanggang sa iyong success. So as we close our eyes right now, if you may, you can close your eyes. I want you to feel God's presence tonight. At kung meron muna sa atin dito, to be honest lang talaga, kung mababasa lang namin yung puso't isipan mo, hindi sa wala ka or ayaw mong mangarap. It's just that you don't know what to dream. Maybe because for the longest time, maraming pagkakataon, tinry mong mangarap pero hindi naman nangyari. Church, tonight is the best time for us to ask the Lord, Lord, direct me. Dalhin mo ko, Lord, sa direksyon na gusto mo. But maybe because for the longest time, tinatry mo lang yung direction na gusto mo eh. Ang nangyari, nag-ikot-ikot ka, napagod ka lang, nasaktan, nawasak. Tonight, allow the Lord to direct you, to direct your path. Magtiwala ka sa Kanya. Proverbs chapter 3,
Sinabi po doon, trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. In all of your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Kapag daw nagtiwala ka sa Panginoon, in-acknowledge mo siya sa lahat ng iyong ginagawa. Kung meron mang baluktot na path na meron ka ngayon, He can make your path straight. He can direct you. So whoever you are right now, at ito yung panalangin mo, Lord, ayoko nang magpaikot-ikot. Pagod na po ako sa walang direksyon na buhay. Gusto ko pong magkaroon ng direksyon yung buhay ko. Lord, pagod na po ako, kakahintay kung kailan na lang ako mawawala sa mundong ito. Kung pwede palang maging fruitful pa yung mga araw ko sa mundong ito. If you are that person, at the count of 3, I'm just gonna ask you to raise your hand. Mabilis lang. Yung pagtaas mo ng kamay ay pagsasabi mo na, Lord, kailangan po kita. I need your direction, God. Kailangan ko po ng malinaw na direksyon na nanggagaling po, Panginoon, sa iyo. Can you direct my life? Can you lead me to that straight path? If that is your heart's desire right now, aamin tayo kay Lord. Maniwala ka. Sa pag-amin mo na yan, dyan nagsisimula yung paggaling na hinahangad mo. So again, if you are that person, wherever you are, nasa physical ka man or nasa online, you can raise your hand right now. At the count of 3, then we're gonna pray. 1, 2, 3. Acknowledging yung pagtaas na yan ay sinasabi mo, Lord, kailangan kita eh. I need you po more than anything else. And now you can pray this prayer with me. Ulitin mo tong panalangin na to and make it your personal prayer to God. Sabi mo, Lord Jesus, Lord Jesus, I come before you now. I come before you now. I know I'm a sinner, I know I'm a sinner, but I believe but I believe you are my Lord, you are my Lord, you are my Savior. you are my Savior. Today, Today, I accept you in my life. I accept you in my life. Forgive me, Forgive me, cleanse me, cleanse me, direct me. direct me. In Jesus' name I pray. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Kung first time mo po yung pinanalangin or maybe you rededicated your life to God, hindi mamaya, hindi bukas, but I know that right now, God is actively and powerfully moving in your life right now. As you receive Christ, you will also receive direction from Him. At naniniwala ko sa oras na ito, yan yung the best decision na ginawa mo. Best starting line, starting point para mampangyari yung mga pinapangarap mo will come into reality. I want to pray for all of us here. Father God, right now we thank you for your word. Thank you, God, for blessing us with these words, with these truths, God, that comes from you. Salamat, Lord, sa katotohanan ng salita mo, that we are really made for more. Na hindi kami hanggang dito lang. Na pwede kaming may marating pa. Na pwede kaming may ipursu pa. Na pwede pa namin makita namin yung buhay namin, Panginoon. Nangyayari yung pinapangarap namin kahit yung pangarap pa namin ng bata namin na akala namin wala lang. Pero ikaw pala ang nagbigay. God, I pray right now for that sense of direction, God, that you bestow upon your people. Let your people know where to walk, when to walk, and how to walk sa kalooban mo po, Panginoon, sa kanilang buhay. And I pray, Father God, right now for spirit of determination. Marami sa amin dito, Lord, ang ganda, ang taas ng pangarap niya. Hindi ito, Panginoon, imposible. Maybe sa mundo, maybe sa ibang tao, hindi pwede. Pero Lord, ikaw yung kaharap namin ngayon.
Ikaw ang kausap namin ngayon. And you are the God of impossible, making impossible things to possible. Ikaw yung Diyos na kayang gumawa ng mga himala. So right now, I pray for your spirit to be upon your people. Ano man ang mahumahad lang sa Kanya, Panginoon, I cancel that in the name of Jesus. Lahat ng takot na tumatapat sa pangarap niyang mataas o malaki, Lord, I cancel that. Lahat ng negative thoughts, Lord, we cancel that. And we're putting, God, the truth that comes from you, Lord. God is said in your word that we can do all things through Christ who strengthened us. Kaya, Lord, yun yung paniniwalaan namin. And Lord, I pray, Father God, that wherever na dalhin kami ng mga pangarap, ng tagumpay na ito, we will continue, Lord God, to devote ourselves to you. Lahat ng tagumpay na aming mararanasan, ikaw ang itataas, Lord. Ikaw ang madadakila. Now, I'm gonna give you a moment. Again, uulitin ko yung pinagawa ko sa iyo kanina. I want you to think of that dream. That ultimate dream that you want to happen here on earth. Yung pangarap na yan na gusto mong saksihan, masaksihan, marating, hanggat nandito ka pa sa mundong ito. I've seen the faithfulness of God. And at this moment, Still inside this let the Spirit of God empower you right now. of the shore. Let the Spirit of God give you assurance right now, Nana, I trust the I'm not gonna leave you. I'm not gonna forsake you. Just be strong and courageous. enough to seek your I kingdom. want you to think of that dream and envision that dream coming into reality. Ocean's way. Tignan mo ang pangarap na yan na nangyayari sa totoong buhay. Walk through the world. Because that God-given dream will really happen. It can happen. Church, people of God, I want you to know you are made for more. You're more than who you are right now. You're more than where you are right now. When I am in the fire, Let the Spirit of God be upon you right now. Empower you. I'll sing Give you strength. for the giant, Take away the fear. declaring Anoint you. victory. My God will make Pour out His power on you right now. I am not the rain. Let it happen right now. Behind me, always Let it happen right now. no shadow, no Jesus, in the name of Jesus. valley, you won't find me. Lahat ng hahadlang, lahat ng mga negativity. God, I pray right now. We cancel that. Before And let your Spirit me, be poured out. always Give strength to your people, God. shadow, Give vision to your people, God. That it's happening. It's happening. Lagyan mo siya, Panginoon, ng lakas ng loob para i-claim na to. Para i-claim na yung bagay na to, God. behind me, Yes. always beside me, no shadow, Yes, oh God. Thank you, Jesus. always beside me. Let the Spirit of God be upon you right now. Feel God's anointing. Feel God's power. Before me, behind me, Yes. always He beside said, me, no He promised He will never leave you. He promised you won't find me. He will never forsake you. He promised He will be with you. Just be strong. Just be courageous. Tapak ka. Lakaran mo yung pangarap. Make it a reality. Because you can. Kaya mo. With the help of God, with the anointing of God, you can do it.
fire. He will never feel the flames, God. Di kami masusunog, di kami malulunod because we have you, Jesus. My God will make a way. So So we will never be afraid, oh God. Yes. I won't be Yes. when I go through the rivers. I will not be drowned. My God will make a way. Can you just claim it? Can you just claim it? When I go through the fire, we will never feel the flames, oh God. We're claiming it right now. For that giant, Declaring victory. I will make a way. So I'm not afraid. My God He will make a way. He will make a way. I am not afraid. I am not afraid. Can you just declare it right now? I am not afraid. Lord, paano naman matatakot? God, paano naman baback out? Paano naman mag-give up? Kung ikaw ang nasa harapan, ikaw ang nasa likod, ikaw ang nasa gilid namin, God. Lord, paano kami aayaw kung ikaw ang nakasurround sa amin, Lord? Indeed, God, we will never be afraid. Hindi dahil, Lord, mayabang kami, kundi dahil, Lord, kilala lang namin yung Diyos na nagtagumpay na sa amin, God. And so right now, Lord, we're claiming that dream. We're claiming that it's happening right now in reality. Hahakbangan namin bawat pangarap, Panginoon. Bawat hakbang namin, Lord, papunta sa realidad ng God-given dream na ito, God. Marami pong salamat, Lord, for giving us the courage, for giving us the power, and giving us the anointing to do it, God. Lord, saan man kami dalhin ng tagumpay na to, all we want is to glorify your name. Itataas namin ang pangalan ng aming Diyos. Itataas namin ang pangalan ng aming Hari. Yung pangalan, Lord, ng aming tagapagligtas, itataas namin sa bawat tagumpay na aming pong mararating. Sa bawat tagumpay, Lord, na aming pong matatapakan, mangyayari sa aming buhay. And Lord, if we see ourselves already there, wala kaming ibang itataas, kundi pangalan mo pa rin. Ikaw pa din, Panginoon. Wala na pong iba. Lord, we thank you, Father God. We're claiming your word. We're claiming your power, oh God. We receive it, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Come on, a big clap offering to Jesus right now. Palakpak ng pinagtagumpay. Palakpak na na-receive yung dream niya,